Ayan po mga ka-sisters, sa nakikita rinyo, mayroon po siyang sugat, malaking sugat sa bandang tuhod sa paa. Yan po ay pagdating ko po ay nakatahi na, tinahi na ng doktor. Mayroon din po siyang sugat dun sa malapit sa ulo niya na maliit. At yun po mga ka-sisters, bumiyahe po ulit kami ng malayo-layo. At nagrenta pa ako ng sasakyan kasi napakalayo po dito sa amin yung para magpa-x-ray. So mga ilang bayan pa ang pabiyahiin. Kaya po, yan, medyo malayo-layo. Hospital mismo kung saan po ay x-ray sample kasi po yung recommend ng doktor para sa kanya. So, doon po natin lalaman kung anong resulta kung may problem po sa kanya. Ito po mga ka-sisters, dito na siya sa loob ng room ng hospital para ma-x-ray. So, yun po mga ka-sisters, base po dito sa result ng x-ray ni Mr. Siya po ay nakakalungkot. Talaga, sobrang stress ko kasi nang nalaman ko po yung result na si Mr. po ay may bone fracture na nakita ko doon sa x-ray niya dito po sa bandang likod sa gilid po ng balikat. So apektado po yung paghinga ni Mr. Dinadain niya po yung paghinga sa akin, hindi maganda yung paghinga niya. At kahit po yung pagkain niya ay hindi siya rin po makakain ng maayos. So kung makakaupo man po siya, inaalalayan ko pa para po makabangon dahil dinadaing niya po yung bandang sa dibdib niya na hirap po siyang maghinga. So, ngayon po mga ka-sisters, dito po muna siya nagpahinga sa bahay, mapahinga. Kasi po yung utos sa amin, galing po sa x-ray, ayon po sa doktor, ang utos sa amin po ay dalhin po siya sa orthopedic. So, alam ko po yung pag dinala po siya doon, unang iniisip ko po talaga, yun ang bagay na number 1 akong na-stress kasi unang naisip ko po yung gagastusin. Siyempre, kapag dinalo yun doon, alam ko pong talagang surgery yung mangyari o operahan po siya dahil nga po doon sa bone fracture. So, sa ngayon po ay parang, sa totoo lang po mga sisters, after po nung galing ni Mr. kami ni Mr. galing sa pag-x-ray, ang totoo po noon ay, nag-contact po ako ng doktor kasi yung malapit po dito sa amin na orthopedic ay walang schedule. At yung schedule po ay doon pa, malayo pa. So, biyahe na naman ulit po kami ng another malayong biyahe na naman para magpa-orthopedic. Tapos, nung time po na yon ay wala pong talaga schedule. Kumontak po yung doktor dahil nakiusap ako sa doktor na sila na lang mismo, hospital to hospital na lang yung contact kung mayroong naka-schedule na orthopedic doon sa time na yon. Ngunit wala po mga sisters dahil gabi na rin yung umilis kami doon. Kaya nag-decide po si Mr. Sabi niya magpahinga muna siya dito sa bahay. Kasi ayaw naman po niya magpahinga sa ospital. Parang hindi daw siya makakomportable doon. Kaya dito na lamang siya muna mga sisters sa ngayon dito sa bahay. Yan, patuloy ko pong inalagaan. At yung mga sugat po niya nililinis ko. May mga gamot naman din pong binigay yung doktor. Siguro mga antibiotic lang para naman doon sa mga sugat niya. So ngayon po ay tinatanong ko mismo si Mr. dahil siya po inakaramdam sa sarili niya. Tinatanong ko po siya kung ano baga yung magiging desisyon kung dadali namin siya sa orthopedic o ano. Kaya lang mga sisters, yung una po talaga namin inaalinlangan is yung panggastos. So kaya po sa ngayon pa lang, yan po siya. Parang siguro kung sa ano ay nag-aabang ng himala. Pero okay naman mga sisters, habang po sa araw-araw ay kahit pa paano nakakabangon na rin siya. Yung una po na dumating siya dito ay ako po yung nagpapakain o sinusubuan ko pa siya o kahit pagbangon hirap ko siya. Ngunit sa awa po ni God, nakakabangon na siya at nakakasubo na mismo siya o nakakakain na siya na mismo sa kanyang sarili. So ayun nga po mga sisters, gusto ko lamang pong i-update sa inyo yung kalagayan ni Mr. At ayun po, kumbaga po ay humihingi po ako ng paumanhin sa inyo kasi po ay dapat hindi nyo na po ito
makita kasi ito po ay private na namin na buhay. Ngunit po, syempre apektado din po yung aming pagbablog dahil ganito pong nangyari kay Mister. So hindi po rin po kami basta makikilos ng pagbablog. Dahil nga po dito sa abala na yan nga po yung sa nangyari sa kanya. Kaya po mga sisters, ito po ay naisipan kong i-vlog, ipakita sa inyo para rin po makapag-advise kayo sa amin kung ano po yung nararapat na aming gawin. So sa ngayon po ay ewan ko po kung naniniwala kayo sa hilot, yung parang para daw po mabuhay yung muscle, yung yung dugo, yung mag-circulate daw ulit yung sa katawan niya kasi medyo malakas po yung impact ng pagkahulog niya. Hindi naman po siya totally sa accident sa kalsada, kundi po siya ay nahulog doon sa pinakamalapit sa gutter nung kalsada. Kaya yun po yung totoong nangyari doon. So ayan po, si Mister, yan, kasalukuyang namamahinga. So, yan po, mababasa ko po sa comment ninyo kung ano po yung mga magiging advice ninyo, may suggest ko ninyo. Yan po, thank you po sa inyong panonood.